Hi guys! May share lang ako sa inyo. Kahit di nyo tinatanong, share ko pa rin. So, nabanggit ko or na-post ko dun sa kabilang app na I'm a victim of bullying nung high school ako. So, hindi lang ng mga kaklase ko, mga ibang kaklase or mga ibang estudyante dun sa school na yon, pati ng dalawang teacher. Dalawang teacher. Pero hindi ko pa alam nun na bullying na yun kasi that was 2009 ata yun or 2008, something like that. Kasi naipasa yung Republic Act about bullying noong 2013, di ba? So, hindi, wala pang batas about anti-bullying. So, ayun, nabiktima ako ng bullying. And hindi ko naman alam na bullying na pala yun. So, hindi ko alam na isang klase na siya ng bullying noon yun. Pero, grabe. Kaya hindi ko makakalimutan yung high school life ko. At kung bibigyan ako ng time para balikan ng high school o bumalik sa high school life ko, hindi na ako babalik kasi trauma talaga yung trauma as in trauma talaga. Pero buti na lang at naano naman ko, na-overcome ko naman yun. Kasi dumating ako sa point na kinikim-kim ko lang sa sarili ko yung mga naranasan ko noon, ganyan. Hindi ko sinasabi sa parents ko kasi hindi naman ako ganun ka-open sa parents ko. Meron at merong bully talaga sa isang classroom. Pero hindi ko inaasahan, meron din palang teacher na ganun. Hopefully hindi ako ganung teacher, hindi ako bully. Pero yung alam mo yun, yung paano ba ako binuli ng teacher? Feeling ko, isang klase ng bullying yun kasi during that time, nasangkot ako sa isang issue na hindi ko naman alam, nakasali pala ako. Sinabi nila, pinagkalat ng mga circle of friends ko, dati kong circle of friends ha, bago ako nagbago, lumipat sa bagong circle of friends ko noon. Meron kasing naging issue na dun sa circle of friends namin, pinagkalat daw namin na ganito, buntis si ganito, ganyan. And then, pinatawag kami. So, hindi pala siya buntis. Malaki lang yung ano niya, yung bill, something like that. Tapos, nung kinausap na kaming mga magkakaibigan, alam niyo ba kung sino yung tinuturo ng mga friends ko na nagkalat daw, na pinanggalingan ng chismis? Ako daw. So, inisa-isa kami nung guidance counselor and then, sabi ng mga friends ko na ganyan, sabi nila na ako daw. Wala, as in. Dumating lang sa akin yung issue na yun, pero hindi galing sa akin. At hindi ko rin pinagkalat. Ganon. So, ewan ko, basta alam mo yun, nung ginawa yun ng mga dati kong friends nung high school, grabe, parang iniwan nila ako sa ere. Alam mo yun, yung para bang feel ko, hindi nila ako friend. Hindi mo lang nila ako ipagtanggol na ganito, ganyan. As in talaga akong nilaglang nila. So, doon ako natuto. And then, during that time, kasi, meron kaming activity. Meron kaming activity sa isang subject. Ayaw kong sabihin yung subject kasi baka malaman niyo kung sino yung teacher. Meron kaming activity. Ngayon, ako yung pinakahuling kinausap nung guidance counselor. So ngayon, nauna na yung mga ibang friends ko. So nakapag-activity sila. Ako hindi. Kasi natapos na yung oras. So ngayon, stricto pa naman yung teacher na yun. So ngayon, alam yung ginawa niya? Nagmakaawa ako sa kanya na ganito pagbigyan niya ako ng isang chance pa para gawin yung activity. Pero alam niyo, wala na, hindi na kita bibigyan, sabi niya sa akin. Alam yung ginawa niya sa akin? Pinaglinis niya ako ng buong room. Nag-floor wax ako at nagbunot. Mag-isa ko lang. Yun daw ang parusa ko sa ginawa kong ganyan. Sabi ko, ay, grabe. Pinagbabayaran ko yung kasalanan na hindi ko naman ginawa. Narinig ko lang, pero hindi ko pinagkalat at hindi nagaling sa akin. So, hindi ko makakalimutan yun. At alam nyo, sabi niya, sige, maglinis ka dito kung gusto mong na makabawi ka sa grades mo, sabi niya. So, umasa naman ako. So, naglinis ako dun sa room. As in, tinapos ko, nag-floor wax ako mag-isa. As in, lumuluhan na ako kasi alam mo yun, yung grabe. As in talaga, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko during that time. And then, nung bigayan na ng card, second grading yun eh. Tumatak talaga sa isip ko, second grading. Bigayan na ng card. Hindi naman niya kinonsider yung yung paglilinis ko. Hindi naman niya binago yung grade ko. Line of 7 pa rin. Ang binigay niya, I think 78. 78 yung binigay niya. So sabi ko, alay, scholar ako, paano yan? Kasi nagmakaawa talaga ako dun sa teacher. Tapos, basta, hindi ko ma-explain yung niya. Wala siyang awa. Wala siyang awa sa akin noon. Until nung nagpursige talaga ako, bumawi ako. Tapos change naman niya into 82. Okay lang, at least lesson learned during that moment of my life. Pero hindi ko makakalimutan yung teacher na yon. At yung mga estudyante ng bully din sa akin. Kaya nung naging teacher ako,
sinabi ko sa sarili ko na hindi ko gagawin sa mga estudyante ko yung ginawa ng teacher na yun sa akin. At meron pang isang teacher, pero ayoko na lang ikwento. Pero simpleng ano lang naman yung bullying yung ginawa niya sa akin. At tumatak din naman sa akin. Kaya, pero okay lang. At least, tapos na. Move on na. Naka-move on naman ako. Actually, share ko lang naman for awareness.